Hi guys! Panibagong linggo, panibagong weekly vlog na naman. Ngayong araw ay paalis ako ng bahay para pumasok sa trabaho. During the pandemic, 100% work from home ang setup namin. Pero ngayon, unti-unti na kaming bumabalik sa office namin. Ang tawag namin dito ay RTO or Return to Office. Pero dahil matagal na kaming bumabalik sa office, nirebrand ulit namin ito. At ngayon, ang tawag na namin ay In-Office Experience. Sobrang maulap ang kalangitan ngayon at sana naman huwag umulan sa aking biyahe papasok ng office. After an hour of driving, narito na ako sa Araneta City sa Cubao. Nandito yung main office ng project ko at malapit ito sa Gateway Mall, Ali Mall, Shopwise at SM City Cubao. At dahil nga napapaligiran ito ng mga mall, sobrang daming pamimilian ng mga kainan dito. At eto na nga, nandito na ako sa loob ng office. Ito yung view sa office namin. Bawal kasi mag-video sa loob eh. Lunchtime na guys, at dito namin napili kumain sa Abe. Isa itong Kapampangan Restaurant sa loob ng Gateway Mall 2. Umorder kami ng binukadkad na plapla, crispy pata, Bicol Express, baby squid rice. Umorder din kami ng beef kare-kare at syempre ang Kapampangan sisig. After our lunch, dumaan naman ako dito sa Farmer's Garden. Magtitingin ako ng mga pwedeng mabiling halaman dito. Katapat lang to ng Gateway Mall 2. And guys, sobrang mura ng mga halaman dito. Itong mga succulents na to, 25 lang bawat isa. Grabe, naalala ko pa yung presyo ng mga halaman ng pandemic. Umaabot ng 250 kada isang succulent. Eto guys, malapit lang siya sa office namin at sa Gateway Mall 2. Magsa 7pm na nung nakaalis ako ng office. Medyo madami ako meetings today kaya ginabi na din sa trabaho. Nanonood ako ng It Showtime habang nagbabiyahe pa uwi para di ako mainip o antukin sa biyahe. Medyo nagsisimula ng umambon dito nung pauwi ako. Pero buti hindi ito tumuloy sa pag-ulan kundi mahihirapan na naman ako sa pagbiyahe. Dito nga pala ako sa tabang exit lumalabas. Tapos dito sa Paumbong may nakasalubong pa ako na prosesyon kahit gabing-gabi na. Para pala ito sa kapistahan ni San Pedro. Buti na lang kasalubong ko yung prosesyon. Kasi kung sinusundan ko ito, tsak mas magiging matagal yung biyahe ko. Ang gaganda at ang liliwanag ng mga poon dito. Iba pa din talaga yung Catholic devotion dito sa Bulacan. Bawat patron saint ng barangay dito ay sinaselebrate. At meron pa ding street dance kahit gabi na. Sobrang festive panoorin. Kinabukasan, papunta naman kami nito ngayon ng Bukawi, Bulacan. Kikitain namin doon sila Rion kasi medyo matagal na nang huli namin silang nakasama. At habang nagbabiyahe kami dito sa MacArthur Highway sa Malolos City, meron kaming nakasabay na vintage bus ng Victory Liner. Tuwang-tuwa kami nung nakita namin to. Di namin sure kung ginagamit ito for touring around Malolos. Pero nakaka-excite lang na makakita ulit ng mga vintage bus. Mula NLEX, nag-exit kami dito sa Philippine Arena exit. Dadaan muna kasi kami dito sa Dolores Pasalubong Center. Dito kami palagi namimili ng chicharon, fish crackers, at iba't iba pang pasalubong items. Paborito ko yung chicharon nila dito. Tapos meron din silang banana chips, cornix, peanuts, silvanas, at madami pang iba. Sino sa inyo nakamiss na kay Rion? Medyo matagal na din yung last vlog ko na kasama si Rion. At tuwang-tuwa pa siyang tinuturo yung truck na nakita niya. Hi daw guys, sabi ni Rion. Papunta naman kami ngayon sa Route 95 Diner sa Santa Maria, Bulacan. Malapit lang din ito sa Philippine Arena. They are serving ribs, steak, and chicken. Meron din silang unlimited ribs, unlimited fried chicken, unlimited sausage, and unlimited Salisbury steak. Pero dahil hindi naman kayo malakas kumain, yung mga a la carte menu items lang yung ino-order namin dito. Favorite ko dito yung squid ink pasta. Medyo busy si Rion dito at di ko makuha yung attention niya. Magti 3 years old na si Rion at sobrang likot at laki na niya.
Panoorin nyo guys kung paano siya magpa-cute at yung wrinkled nose smile niya. Can I see your teeth? Show your teeth. Show your teeth. Ayaw smile na ganito. You smile like this. Do you like this? Do you like this? I don't know. This is Ninong. Umorder kami ng chicken fingers and fries. Ito yung pinaka-paboritong kainin ni Rion sa lahat. Ayaw uli naman. Isa din itong dynamite shrimp sa mga paborito kong kainin dito sa Route 95. At ito yung na-mention ko kanina na squid ink pasta. Meron siyang prawns, squid, mussel, white wine, and cherry tomato. Tingnan nyo guys kung gaano kausi si Rion kumain. Bawat kuha niya sa pagkain at pagsubok, pinupunasan niya kagad yung kamay niya. Gusto niya malinis lagi yung kamay niya. Tayo, the little bus. Naisisirkel niya. Yung pen, lagyan mo lang. Yung ballpen po. Ito naman yung order ng kapatid kong si Richard. Beef mushroom. Sobrang tender na mga beef nun, kaya ang sarap kainin. Say hi. Panoorin nyo naman kung paano mamalit si Rion Crab dito. fingers. Ano yung crab fingers? Can I see? Can I see the Crab crab fingers. fingers? Yan o. Show it to the camera. Ganun mo. Mukhang gutom pa si Rion. Isa din tong pumpkin soup sa paborito naming lahat. Tig-isang order naman ng lemon butter salmon si Mami at si Roan. Tapos oriental glazed salmon naman kay Daddy. At ito na ang lahat ng in-order namin. Tara guys, kain tayo! Syempre, di makakompleto ang pag-dine out namin kung walang picture taking. Grabe, nagkataon lang to na naka-pink and blue kaming lahat. Nauna kami ni Rion matapos kumain, kaya naman naisipan namin mag-picture taking sa labas ng restaurant. Pagkatapos namin mag-lunch ay pabalik na kami ng Hagonoy. Kaya lang biglang bumuwas yung napakalakas na ulan. Sa sobrang lakas ay halos zero visibility na dito sa NLEX. Kaya naman mabagal lang yung pagbiyahe namin. Pero pagdating namin dito sa Hagonoy ay maaraw naman. Nakapagpalit na kagad si Rio ng pambahay na damit. At nailabas na din niya yung mga toys niya dito na naiwan niya sa bahay ko. Tuwang-tuwa siyang laruin yung mga monster truck niya. Siguro na-miss niya laruin yung mga toys na to. What's that? Kasi sa Bukawi, lagi mga earth mover trucks yung nilalaro niya. Mahilig si Rion sa mga excavator, front loader, bulldozer, dump truck, fire truck, at kung ano-ano pang mga truck. Kinabukasan na ito. Maaga pa nito at kakagising ko lang, pero nagulat ako may kumakatok bigla sa kwarto ko. At sino pa nga ba? Siyempre, yung makulit na si Rion. Kakatapos lang daw niya mag-breakfast sa baba and wala siyang magawa doon kaya umakyat siya dito sa bedroom ko. Wala din siyang makitang toys dito sa room ko kaya naman pinaglaruan niya yung pangtali sa kurtina. May magnet ito kaya naman tuwang-tuwa siya kapag nagdidikit yung dalawang ends ng pantali. At guys, tingnan niyo yung gagawin niya dito. Ginawa niyang kwintas pero struggle siya sa pag-alis nito sa kanyang leeg. Diyan yung lalabas naman yung revelation na pinakita ni Senator Risa Ontiveros. Finally, natanggal na din niya sa leeg niya. Matapos nito ay nag-ayara din siyang bumaba kasi naiinip na daw siya dito at wala daw siyang mapanood na cartoons. 9 AM na nito at tapos na rin si Rion maligo. Medyo inaantok pa siya pero kailangan ko na silang ihatid sa Malolos. A-attend pa kasi sila ng mami and daddy nila ng binyagan. Pagkatapos ko maihatid sa simbahan sila Rion, ay pumunta na ako dito sa Robinsons Malolos. May 1 PM appointment kasi ako dito sa dentist ko. Pero dahil medyo maaga pa yung pagdating ko dito, dumaan muna ako dito sa Gongcha. Medyo namimiss ko na kasi yung paborito kong house special winter melon milk tea. Kayo guys, ano yung paborito nyong milk tea at milk tea shop? I-share nyo naman sa comment section. Nung 1 PM na ay nagpunta na ako dito sa dentista ko. Hindi na ako nakapag-video pero nagpa-cleaning lang ako nito ng ngipin ko. Wala na akong ibang lakad nito. Kaya naman after ng procedure ay nag-decide na akong umuwi na rin.
Nagulat ako kasi paglabas ko sobrang dilim ng kalangitan. At nagsimula na nga umambon nung nagbabiyahe na ako pauwi ng bahay. Lunes na naman guys. At kailangan na naman natin pumasok sa office. Meron kasi kami ngayong face-to-face meeting kaya kailangan nasa opisina kami lahat. Medyo makulimlim na naman ngayon, kaya naman sana wag umulan habang nagbabiyahe ako papasok. Good thing pagdating ko dito sa NLEX medyo maaraw na. Salamat at hindi umulan. Nandito na ulit ako sa Araneta City. Dito ako sa steel parking sa tapat ng office namin magpa-park today. Puno na kasi yung parking sa office namin nung dumating ako. Tapos na yung unang meeting namin. At nandito kami ngayon sa Via Mare sa Gateway Mall 2. Dito namin napili kumain para sa lunch namin. Tortang alimasag yung in-order ko. Isa itong crab meat omelette na may kasamang fried vegetable egg roll. Medyo hindi ko nagustuhan yung in-order ko. Oily yung pagkakaluto ng omelette. And honestly, mas masarap pa yung luto ni Mami kaysa sa in-order ko kanina. Tapos na din yung afternoon meeting ko, kaya naman nag-decide na din ako na umuwi habang umaaraw pa. At kitang-kita nyo naman dito sa may SM North, sobrang maaraw pa. Pero, iba na pagdating ko ng NLEX, nagsisimula ng umambon. Tapos habang papalapit ako ng Bulacan, mas lalo pang lumakas yung ulan. By the way guys, nakikinig ako ng Good Times with Mo podcast habang nagdadrive ako niyan pa uwi. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo kanina guys. Papalakas yung ulan habang lumalapit ako sa Bulacan. Pag ganitong malakas yung ulan tapos nasa expressway ako, binabagalan ko yung pagdadrive ko. Kailangan talaga doble ingat sa pagmamaneho sa mga ganitong panahon. Kitang-kita nyo naman guys at nadidinig nyo kung gaano kalakas yung ulan habang papauwi ako. Yun lang muna guys para sa ating weekly vlog. Thank you for watching and mag-iingat kayo lalo ngayong tag-ulan.